Magandang araw muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Sa araw na ito ay isa na namang kwento ng pakikipagsapalaran at kababalaghan ang aking ihahatid sa inyo. Ito ay kwento ni Poldo, isang binata na isinama ng kanyang lolo sa trabaho niya sa mansyon ng isang kilalang tao, si Senyor Artemio. Sa mansyon na yun ay naging bahagi siya ng kusina bilang isang kusinero, katulad ng kanyang lolo Silverio. Sa pamamalagi niya sa mansyon ay hindi niya inaasahan na meron siyang matutuklasang lihim at mapipili din siya ni Senyora Rosenda, ang asawa ni Senyor Artemio, upang pagtiwalaan at hinga ng tulong dahil sa kanyang sitwasyon. Ano nga ba ang tulong na hinihingi ng senyora na may kinalaman sa kanyang pagiging bilanggo sa mansyon? Ano ang mahalagang papel na gagampanan ni Poldo? Paano matutulungan ng binata si Senyora Rosenda sa napakalaki nitong problema? Mga kaibigan, masasagot ang mga tanong na yan sa kabuuan ng kwentong aking ibabahagi sa inyo. Ngunit bago ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-hit ang notification bell sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Ako si Poldo. Pagluluto ang hilig ko. Natuto ako sa aking lolo Silverio. Isa siyang kusinero sa mansyon ng pamilya Del Chiero. Isang beses sa isang linggo ay umuuwi si lolo sa maliit naming bahay. Isang gabi lang siyang namamalagi roon at kinabukasan ay kailangan niyang bumalik sa mansyon upang doon ay magtrabaho. Pero hindi maganda ang pakiramdam ni Lolo Silverio ng araw na yon. Ay nako, iabot mo nga sa akin yung sombrero ko, apo. At kailangan ko nang umalis. Po, sigurado po ba kayo na kaya po ng katawan nyo? Sabi niyo po kasi nangihina kayo at para po kayo nahihilo. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Pero, Lolo Silverio, baka kung mapano po kayo ha. Mamaya niyan habang nagluluto kayo sa mansyon, baka kung ano po mangyari sa inyo. Masubsob po kayo sa niluluto nyo. May puro ka namang kalokohan. May mga katulong naman ako dun. Hindi lang ako nag-iisang kusinero dun. Aba, kahit na po. Pero sa inyo pa rin nakatoka masiselang trabaho sa kusina, di po ba? Dahil kayo ang pinagkakatiwalaan sa kusina ng mansyon. Yun na nga eh. Kaya hindi pwedeng hindi ako bumalik doon. Tsak nahahanapin ako ni Senyor Artemio. Lolo, ano kaya kung samahan ko po kayo? Wag na. Maaabala ka lamang. Hindi, Lo, okay lang. Wala pa naman akong gagawin eh. Wala pa naman po ako napapasukang trabaho. Kaya tutulungan ko na lang po kayo sa trabaho niyo sa mansyon. Pwede rin naman. Siguro sasabihin ko na lang sa mayordoma, si Marcela. Kapag aprobado kasi sa kanya, aprobado na rin kay Senyor. Aba, malakas pala kayo kay Manang Marcela ah. Aba, oo naman. Matagal na rin yung nagtatrabaho doon eh. Kaya kami ang nagkakaintindihan. Paano po, Lo? Sasamahan ko na po kayo ha. Para naman malaman ko rin ang mga ginagawa niyo po sa mansyon. O sige. Ayusin mo na mga gamit mong dadalhin. Baka hindi ka lang isang araw doon. Mamaya magtuloy-tuloy na ang pagtatrabaho mo doon pag sinuwerte ka. Mas mainam po yun, Lo. Dahil magkakasama na po tayo sa trabaho. Inayos ko ang mga dadalhin ko upang sumama na
kay Lolo sa pagbabalik niya sa mansyon. Maliit pa ako nang huli akong nakarating doon. Sa pagkakatanda ko ay edad 10 lamang ako. Ngayon ay 21 na ako. Ngayon pa lang uli ako babalik doon. Inilagay ko ang isang bag at ilang kong gamit at ilang pambagay na mahalaga sa akin. Saglit pa ay handa na ako para sumama kay Lolo. Okay na po ako, Lo. Ready na po ako. Abay, tara na. At baka nag-aalala na si Marcela dahil wala pa ako. Nag-abang kami ni Lolo ng masasakyang habal-habal. Yung kasi ang madalas na sasakyan sa lugar namin. Lalo na't hindi naman kagandahan ang daan. Kaya naman, motorsiklong habal-habal ang madalas na bumabiyahe. Ilang minuto kaming nag-abang ni Lolo at nang may dumaan ay sumakay na kami. Umaabot din sa kulang na 1 oras ang biyahe hanggang sa makarating kami sa mansyon ng mga Del Tiero. Dahil bata pa ako nang huling magpunta doon, kaya muli ay nakaramdam ako ng paghanga nang makita ko ang kagandahan ng buong mansyon. Kilala si Senyor Artemio bilang isang maharlika, kaya maimpluwensya na tao ang mga kakilala at kaibigan niya. Marami siyang ari-arian, lupang sakahan, palaisdaan at imbakan ng mga ani sa bukid. Kilalang mayaman at makapangyarihan ang mga Del Tiero. Tumuloy kami ni Lolo Silverio sa kusina. Agad naming nasalubong si Aling Marcela na tila natataranta na. Ay naka, salamat naman at dumating ka na, Tata Silverio. Abay, kanina pa ako kinakabahan. Bakit ka naman kakabahan, Marcela? Ano ka ba? May handa ang magaganap mamayang hapon. Nag-aalala ko na baka hindi ka dumating, pambihira ka. Bakit naman hindi? Oh, tignan mo, nandito na ako ngayon. Kaya wag ka nang mataranta dyan. Kaya nga, salamat talaga. At teka, sino naman itong kasama mong binata? Ano ka ba, Marcela? Hindi mo ba nakikilala ang apo ko? Aba, yan na ba si Poldo? Oo naman. Tignan mo nga naman, binata na pala itong apo mo. Mano po, Manang Marcela? Kawa ka ng Diyos, iho. Bakit mo naman siya isinama dito? Nag-aalala sa akin. Kasi nga'y masama ang pakiramdam ko kagabi pa. Sabi niya sasamahan niya ako. Tutulungan na rin sa trabaho ko. Mapilit, kaya pumayag na ako. Teka, pwedeng dito na lang siya. Anong pwedeng dito na lang siya? Magtrabaho dito sa pansyon. Kailangan ng katuwag dito sa kusina. Alam niyo naman na halos araw-araw may mga dumarating na bisita dito, hindi ba? Kaya kailangan ng mga mag-aasikaso ng pagkain. Hindi sa tinatawaran ko kakayahan mo, ha, Tata Silverio? Kaya lang, ay nagkakaedad ka na rin. Madali nang napapagod. Kung sa bagay tama ka dyan, Marcela, hindi ko itatanggihan. Kung ganon, pwedeng dito na si Poldo. Oo naman, pwede. Aba, teka lang pala. Paano si Senyor? Baka ayaw niya. Ako nang bahala doon. Saka ako ang pinagdidesisyon ni Senyor sa mga bagay na yan, hindi ba? Kaya sabi ko nga, sigurado na yung pagtatrabaho mo dito, Poldo. Naku, maraming salamat po, Manang Marcela. Saka para maturuan ka na rin ng lolo mo. Nakikita ko kasi na ikaw ang hahalili sa kanya para magluto dito sa mansyon. Okay lang ba sa'yo? Aba, opo naman. Saka, hilig ko po talaga ang pagluluto eh. Di mainam kung ganon. O, Tata Silverio, samahan mo na si Poldo sa kwarto niyo para mailagay na mga gamit niyo roon. Hindi ko na siya isasama sa ibang tauhan. Doon na lang siya sa kwarto ba? Wala problema doon, Marcela. Mas mainam nga na magkasama kami nitong apo ko. Nagtungo kami ni Lolo Silverio sa kanyang kwarto
upang iwan doon ang dala naming mga gamit. Ibinaba lamang namin yon at bumalik na kami sa kusina. Bukod kay Lolo, ay may iba pa siyang kasama sa pagluluto. 2 tao yon, isang babae at isang lalaki. Sila pala ang katulong ni Lolo sa mga trabaho sa kusina. May ngiti na binati ako ng mga yon. Kaya ginantihan ko rin sila ng ngiti. Sila ang makakasama ko sa aking bagong trabaho, bukod kay Lolo Silverio. Halika, Poldo. Dito ka sa paghihiwa ng mga gulay. Yakang-yaka ko po yan, Lo. Nakita ko sa isang malaking mesa ang sari-saring sariwang gulay. Halos lahat yata ng klase ng gulay ay naroon. O sige na, umpisan mo na. Lo, hihiwain ko po ang lahat ng yan? Hindi. Talagang dyan lang yan nakalagay. Kukuha ka lamang ng kailangan mo. Kaya lang, ngayon, mukhang marami-rami tayong lulutuin. May darating po bang mga bisita, Lo? Oo, kaya nga nag-aalala si Marcela kanina eh. Akala niya hindi ako darating. Dumampot na ako ng mga gulay na kailangan kong hiwain. Sinabi rin sa akin ni Lolo kung paanong hiwa ang kailangang gawin sa mga gulay. Base yun sa uri ng luto. Kayang-kaya ko na po to, Lo. Alam ko naman yun, Apo. Mana ka yata sa akin. Madaling matuto. Oo naman po. Apo niyo po ako eh. O sige na. Simulan mo na dahil marami pa tayong gagawin. Ako ang nakatoka sa paghihiwa ng mga gulay. Samantalang ang 2 kasama namin sa kusina ay para naman sa paghihiwa ng mga karne. Inihanda naman ni Lolo Silverio ang kalan at ang mga talyasit na gagamiting lutuan. Talaga nga palang marami-raming lulutuin. Napaisip ako na sino-sino kaya ang mga magiging bisita ni Senyor Artemio. Mga kaibigan kaya niyang kilala rin sa lipunan? Mga maharlika din kayang katulad niya? Mga politiko at mga kontraktor? Maya-maya, sa gagawing pagdiriwang sa mansyon ng Del Piero, ay tiyak na makikita ko ang mga yon. Nakakapagod ang maghapong yon. Nakatapos na kaming magluto ng mga putahing kailangan para sa gagawing handaan. Pagsapit ng gabi, nagpapahinga ako at nakaupo sa isang upuan sa kusina. Nakakaramdam ako ng antok, kaya napapapikit ang mga mata ko. Nakakaidlip na ako nang biglang may bagay na tumama sa aking muka. Nagulat ako at muntik nang mahulog sa aking kinauupuan. May bolang tumama sa muka ko. Agad kong hinanap kung kanino galing ang bola. Isang batang lalaki ang nakita ko na tila natatakot lumapit sa akin. Alam kong siya ang nakatama sa akin. Tinawag ko siya, subalit at tubili ito sa paglapit. Makikita ang takot sa kanyang muka. Sorry po, kuya. Pasensya na po, ah. Hindi ko po sinasadya. Talaga bang hindi mo sinasadya? Oo po, totoo po yun. Kaya pasensya na po. Bakit kasi dito ka naglalaro ng bola sa kusina? Dinampot ko ang bola, pero hindi ko pa yun ibinigay sa bata, kundi hawak ko lang. Kuya, huwag mo kong isusumbong sa lola ko, ah. Magagalit siya sa akin eh. Baka paluin pa niya ako. Lola? Bakit? Sino ba lola mo? Si Lola Marcela po. Bago pa ako nakapagsalita, para sana tanungin pa ulit ang bata, ay nakita kong papalapit na si Manang Marcela. Ikaw talagang bata ka kung saan-saan ka na naman nagpupunta. Pinapagod mo talaga ako. Sabi ko sa'yo, huwag ka rito sa kusina. Lalabas na po ako, Lola. Kuya, pwede ko na po bang makuha po ang bola ko? Sandali nga. May nangyari ba, Poldo?
May ginawa bang kalokohan ng apo ko? Wala po, Lola Marcela. Hindi ikaw ang kinakausap ko, Rodi, kundi si Poldo. Wala po, Manang. Maigi naman. Ay siya nga pala, Poldo. Siya si Ronnie. Siya ang apo ko. At kasama ko dito sa mansyon. Ulila na siya sa mga magulang. Wala na ako mapag-iwanan sa kanya. Kaya isinasama ko na lang siya dito. Okay lang naman kay senyor. Kaya walang problema. Ito na ang bola mo, Ronnie. Salamat po, Kuya Poldo. Ang bait niyo po pala. Napangiti ako sa sinabi ni Ronnie. Alam ko na ang ibig niyang sabihin dahil hindi ko siya isinumbong kay Lola Marcela. Kuya Poldo, pwede po ba kapag wala po kayong ginagawa, maglaro po tayo ng basketball? Aba, oo naman. Hilig ko rin yan eh. Ayos! Sige po kuya, doon na po muna ako sa labas ha. Lola Marcela, sa garden na po ako maglalaro. O sige, apo, mag-iingat ka. At ingatan mong wag masira ang mga halaman doon. Baka magalit na naman sa'yo si Senyora Rosenda. Senyora Rosenda po, Manang? Oo, siya ang asawa ni Senyor Artemio. May asawa pala siya. Ang totoo niyan ay bago lang. Wala ba nasasabi sa'yo ang lola mo? Wala po. Baka nakalimutan po niyang sabihin. Ay siya ka pala, babaya pag oras na nasalo-salo. Kailangan tumulong ka rin sa paghahanda ng mga pagkain, hane. Opo, Manang. Medyo marami-rami kasi ang bisita darating. Kaya dapat magtulong-tulong tayo para asikasuhin sila. Nang sumapit na ang gabi, ay nagsimula ng magdatingan ang mga inaasahang panauhin sa mansyon. Magagara ang mga dumating na sasakyan. Makikitang may kaya at kilala sa lipunan ang mga dumating. Kasama ang mga kusinero at ilang tauhan sa mansyon ay naroon na kami sa lugar ng handaan. Pinagbihis kami ng kulay puting pantaas at itim na pantalon upang maging presentable sa pagharap sa mga bisita. Nalaman ko na wala palang mahalagang okasyon, kundi nagpatawag lamang si senyor ng isang salo-salo para sa kanyang mga mayayamang kaibigan. Iba talaga kapag mayaman, kayang magkaroon ng isang engrandeng salo-salo kahit walang mahalagang okasyon. Nang matiyak na dumating na ang lahat ng panauhin, ay inasahan na rin ang paglabas ni Senyor Artemio. Makikita ko siya uli pagkatapos ng kung ilang taon. Ngayon nga ay makikita ko rin ang kanyang asawa na ayon kay Manang Marcela ay hindi pa natatagalan mula nang mapangasawa ito ng senyor. Sa saliw ng musika ay lumabas si Senyor Artemio kasama ang kanyang asawa na si Senyora Rosenda. Nakakawit pa ang braso ng babae kay senyor. Sa tingin ko ay kalahati ng edad ni Senyor Artemio ang edad ng babae. Kung si senyor ay 50 na, posibleng nasa 25 lamang ang edad ng kanyang asawa. Hindi kami nagkakalayo ng edad. Mababakas sa babae ang kabataan at lalo na ang kagandahan nito. Bagay na bagay sa kanya ang suot na white gown na eleganting-elegante ang pagkakagawa. Nakatitig ako kay Senyora Rosenda dahil kakaiba ang taglay na ganda. Pero bakas ko sa kanyang muka ang kalungkutan. Napansin pala ni Lolo Silverio ang pagkakapako ng mga mata ko sa asawa ni Senyor. Apo, baka naman matunaw si Senyora Rosenda sa pagkakatitig mo. Si Lolo talaga, oo. Akala mo yata hindi ko napapansin na. Titig na titig ka kay Senyora Rosenda. Lolo, paano ba naman? Ang ganda-ganda po niya. Oo naman, talagang maganda siya. Magugustuhan ba naman siya ni Senyor Artemio kung hindi siya maganda?
Kaya alam po, Lo. Pansin ko parang parang may kakaiba. Kakaiba? Abay saan? Kay Senyora po. Alam ko ang ibig mo sabihin, Apo. Hindi ko pa kasi naikikwento sa'yo ang istorya ng asawa ni Senyor. Nakakapagod ang lumipas na gabing yon dahil sa pag-aasikaso sa mga bisita sa mansyon. Kanina, habang abalaan lahat, ay hindi naaalis ang paningin ko kay Senyora Rosenda. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko, pero gandang-ganda ko sa kanya. Marami na rin akong nakitang magagandang babae, subalit iba ang taglay na kagandahan ng Senyora. Dahil nga sa nararamdaman kong paghanga kay Senyora, ay kinulit ko si Lolo Silverio upang malaman ang kwento tungkol dito na paanong naging asawa siya ni Senyor Artemio. Bakit mo naman gustong malaman, Apo? Nagtataka lang po ako, Lolo. Dahil ba napakabata ni Senyora Rosenda para kay Senyor Artemio? Parang ganun na nga po, Lo. Matanong kita, ano bang meron si Senyor Artemio? Kayamanan po, Lo. Pera. Saka may malaki po siyang mansyon. Tapos sabi mo nga, marami siyang negosyo. Yun na nga yun. Yun ang sagot kung bakit si Rosenda ang napangasawa ni Senyor. Dahil mayaman? Dahil may impluwensya? Oo, Apo. Sa panahon ngayon kapag may pera ka at may impluwensya, hindi malayong magkaroon ka ng asawang maganda. Ibig niyo po bang sabihin, binili ni Senyor Artemio si Senyora Rosenda, ganun ho ba? Parang ganun na rin. Yun naman sabi-sabi lang. Saka kung totoo man, wala namang pwedeng umamin. Pero Lo, sa tingin ko, totoo yun. Bakit mo naman nasabi? Nakikita ko po kasi sa mukha ni Senyora na hindi po siya masaya. Bakit manguhula ka na ba ngayon, Apo? Basta po, yun po ang nararamdaman ko eh. Wala po sa mukha ni Senyora ang kasiyahan. Hindi niya po may pagkakaila yun. Kahit pa mamahalin ang suot niya at napapalamutian siya ng mamahaling alahas, alam ko po na malungkot siya. Pero wala na tayong pakialam doon, Apo. Yan ang buhay na pinili ni Senyora Rosenda. Kaya hayaan natin siya. Wala tayo sa posisyon para pakialaman ang desisyon niya. Tumahimik na lamang ako sa sinabi ni Lolo Silverio. Tama naman siya. Wala na kaming pakialam sa anumang piniling buhay ni Senyora Rosenda dahil buhay niya yun at labas na kami. Kaya nga lang, nakakaramdam ako ng awa sa kanya. Isa pa, may kakaibang damdamin na ibig ko mawala sa dibdib ko. Humahanga talaga ako kay Senyora Rosenda. Pero alam kong hanggang paghanga lamang ang pwede kong gawin at wala nang iba pa. Kaya kung anuman ang nararamdaman ko, hanggang tingin at paghanga lamang yon. Hindi na maaaring humigit pa dahil magiging malaking problema. Dahil na malagi na ako sa mansyon, tuwiran na akong naging parte ng mga tagapagluto. Kaya madalang na kaming umuwi ng bahay ni Lolo. Kapag may mga ekstrang oras at walang mga magaganap na handaan sa mansyon, ay madali lamang ang aming nagiging trabaho. Kaya nagkakaroon ako ng pagkakataon para makipaglaro kay Ronnie. Buti na lang, konti lang ang gagawin niyo, Kuya Poldo. Nakapaglaro tayo ng basketball. Oo nga eh. Ang husay mo pala maglaro, Kuya, no? Hindi naman masyado. Hindi, mahusay ka, Kuya. Ang galing mo mag-shoot eh. Kada tira mo, pasok. 3 points! Kaya mo rin yun. Basta, lagi ka lang magpa-practice. Ginagawa ko naman yung Kuya eh. Pero hanggang ngayon, bano pa rin ako. Ganun talaga. Kaya tiyagaan lang. Sabi nga kapag may tiyaga, may sinigang. Parang hindi yata ganun yung Kuya Poldo. Kapag may tiyaga,
may adobo. Joker ka rin pala, ah. Hindi ka naman kalbo. Kayo rin, Kuya Poldo. Joker ka rin. Hindi ka naman kalbo. Kuya, tignan mo. Oh. Ang alin? Si Senyora papalapit dito sa atin. Naku, lagot tayo. Ha? Bakit naman lagot? Kwan kasi. May inutos nga pala sa akin kanina si Senyora kaya lang nakalimutan ko. Kasi nakita kita. Tapos nagyaya ako mag-basketball tayo. Yung utos niya, ayun, nakalimutan ko na. Naku, paktay ka talagang bata ka. Anong gagawin ko, Kuya Poldo? Tulungan mo ko. Baka magalit siya sa akin. Tapos isusumbong pa ako kay Lola Marcela. Lalo akong delikado nito. Baka maagupit ako ng pamalong patpat ni Lola. Teka, parang nagkakasarapan yata ang kwentuhan niyo, Ronnie. Senyora, ano po, pasensya na po. Sorry na po talaga. Pasensya na po. Hindi na po mauulit. Teka lang, Ronnie. Anong ginagawa mo? Bakit may paluhod-luhod ka pang nalalaman? Kasi nga po, may kasalanan po ako sa inyo eh. Hindi ko pa po nagagawa yung ipinag-uutos nyo sa akin. Sorry na po, Senyora. Hindi ko pa po nalinisan yung garden eh. Yun lang ba? Hindi bali. Pwede pa naman yun mamaya, di ba? O kaya bukas. Teka, hindi po kayo nagagalit sa akin? Ano ka ba? Hindi. Saka humingi ka na ng sorry sa akin, di ba? Kaya okay na yon. Basta ha, promise mo, gagawin mo yung ipapagawa ko. Opo, Senyora, promise po. Gagawin ko na po. Lilinisan ko na po yung garden. Siya nga pala. Bago ka lang dito sa mansyon, di ba? Bagong kusinero ka ba? Opo, senyora. Apo po ako ni Lolo Silverio. Poldo po ang pangalan ko. May apo pala si Lolo Silverio. Ibig bang sabihin, dito ka na rin maglilingkod sa mansyon? Ganun na nga po. Katulong po ni Lolo. Masipag po siya, Senyora. Tapos magaling pa po mag-basketball. Saka mabait po. Tapos, gwapo pa. Di ba, Kuya Poldo? Talaga lang ha? Ikaw talaga, Ronnie, oh. Ang dal-dal-dal-dal mo. Nakakahiya kay senyora eh. Senyora, pasensya na po kayo dito kay Ronnie kung ano-ano pong sinasabi. Hay nako, sanay na ako kay Ronnie. Saka, wag ka nang magpo sa akin, ano ka ba? Sa tingin ko naman hindi nagkakalayo ang edad natin dalawa. Naku, hindi po pwede. Baka hindi po magustuhan ni Senyor Artemio. Kaya, okay na po yung nagpopo ako sa inyo, senyora. Sige, ikaw ang bahala. O paano? Maiwan ko na muna kayo ha? May kailangan pa akong gawin. Sige po, senyora. Sana, Poldo, hindi ito ang huli nating pag-uusap. Senyora? Bahagya akong natulala sa sinabing yon ni Senyora Rosenda. Naging palaisipan yon sa akin. Lumakad na papalayo ang senyora. Pero nakasunod pa rin ang tingin ko sa kanya. Ayos ka lang ba, Kuya Ronnie? Huy, Kuya Ronnie. Natulala ka na riyan ah. Ha? Kuwan kasi. Ano ba nangyayari sa'yo? Siguro, nagagandahan ka kay Senyora, no? Kung sa bagay, maganda naman talaga siya. Tapos ang bait-bait pa niya. Kasi hindi siya nagalit sa akin kahit hindi ko nagawa yung inutos niya sa akin. Habang nag-uusap kami ni Ronnie, ay siya namang pagdating ni Manang Marcela. Iba ang pagkakapukol ng tingin niya sa akin. Poldo, paalala lamang. Konting ingat sana. Saka, lumugar ka. Sa dapat mong kalagyan. Manang Marcela, bakit po? Mas mabuti yung habang maaga ay alam mo kung saan ka dapat lumugar. Oo naman po. Para din yun sa'yo. Hoy, Randy, halika na. Sumunod ka sa akin at may ipapagawa ako sa iyo. Opo, Lola. Kuya Ronnie, sasama na muna ako kay Lola. Iniwan na ako ni Manang Marcela at Ronnie. Lalo lang akong napaisip dahil naman sa mga sinabi ni Manang Marcela.
may laman ang kanyang binitiwang salita. Dahil siguro sa nakita niyang kausap ko si Senyora Rosenda. Pero tama siya. Kumilos ako kung ano ang nararapat. Hindi ko dapat makalimutan na tagapaglingkod lamang ako sa kusina kasama ang lolo ko. Hindi doon natapos ang mga sinabi ni Manang Marcela. Dahil nang magkaharap kami ni Lolo Silverio, ay siya naman ang may mga tanong sa akin. Apo, gaya ng sinabi ko, maging mapagpigil ka sana. Teka Lolo, may sinabi po ba sa inyo si Manang Marcela? Nakita ka raw niyang kausap si Senyora. Nagkataon lang po yun kasi magkasama kami ni Ronnie, yung apo po ni Manang Marcela. Tapos, lumapit po sa amin si Senyora. Mahirap na kasi. Baka may kung anong makarating kay Senyor. Ano pong ibig niyo sabihin, Lo? Baka iba ang makarating na balita sa kanya. Lalo na kung nakikita ng ibang tauhan dito sa mansyon. Nakausap mo ang Senyora. Lo, wala naman po akong ginagawang masama. Ano po bang problema doon? Mas mainam na yung nag-iingat. Para din yun sa kabutihan mo, Apo. Makinig ka na lang. Maging si Lolo Silverio ay nag-alala na rin para sa akin. Siguro dahil kabisado na nila ang tunay na ugali ni Senyor Artemio. Huwag po kayo mag-alala, Lolo. Naiintindihan ko po kayo. Salamat naman, Apo. Isinama kita rito para may katuwang ako. Hindi para bigyan ako ng problema. Malinaw ba yun sa'yo? Iisa lang ang ibig tukuyin ni Lolo. Yun ay ang lumayo ako at wag na wag makikipag-usap kay Senyora Rosenda. Siguro para walang maging problema dahil nga baka may kakaibang ugali si Senyor. Posibleng seloso ito at madaling magalit, lalo na kung may kinalaman kay Senyora Rosenda. Kaya pinag-iingat lamang ako ng aking lolo. Ikalimang araw ko sa mansyon. Maagang natulog si Lolo Silverio. Maging ang ibang tagapagsilbi sa mansyon ay nagpapahinga na rin. Kaya lamang, hirap akong makatulog ng gabing yon. Posibleng dahil sa matapang na kapeng nainom ko. Kaya bumangon ako sa pagkakahiga sa aming kama. Dahan-dahan ang ginawa kong pagkilos para hindi magising si Lolo Silverio. Lumabas ako ng kwarto at nagtungo sa labas ng quarter na tinutulugan ng mga tagapagsilbi. Madilim ang gabi, subalit may liwanag ang buwan. Yun nga lamang, malamlam ang sinag nito. Naupo ako sa isang upuan na naroon para magpalipas ng oras. Baka sakaling dalawin na rin ako ng antok. Kaya lamang, tila may ibang dadalaw sa akin ng pagkakataong yon. Tumingala ako sa kalangitan. Maraming bituin. Naaaliw akong panoorin yon, lalo na ang mga posisyon ng mga bituin sa langit. Lumipas pa ang mga oras nang makaramdam ako ng kakaibang pagaspas. Wari hampas yon ng malalaking pakpak. Kaya iginala ko ang aking mga mata upang hanapin ang pinanggagalingan ng mga pagaspas na yon. Subalit wala akong makita. Tumayo ako at naglakad-lakad. Pilit kong hinanap ang pinanggagalingan, ngunit wala pa rin akong matanaw na kahit na ano. Hanggang sa may marinig akong ingay na tila ba may bumagsak o isang bagay na nabangga. Nag-alala ko na baka may kunsinong nakapasok sa mansyon. Kaya pinuntahan ko ang pinagmumulan ng ingay na narinig ko. Mabilis ang ginawa kong paglapit para mahuli kung sino man yon. Wala pa rin akong nakita. Napakamot ako ng ulo dahil naisip ko, sayang lang ang oras ko. Wala naman pala akong makikitang anuman. Pabalik na ako ng quarters nang may naaninag akong anino
na nagkukubli sa makapal na halamanan. Akmang lalapit sana ako nang bigla itong lumabas sa pinagkukublian at tumakbo. Hinabol ko yun, kaya lamang mabilis ang kilos. Tao? May nakapasok na tao dito sa loob ng mansyon. Susundan ko siya. Tsak nandito pa rin yun. Mataas ang bakod na nakapaligid sa mansyon na to. Hindi kaagad yun makakalabas. Naglakad-lakad ako at hinanap kung saan maaaring magtungo ang aninong nakita ko. Pinagmasdan ko ang mga pader sa mansyon. Masyadong mataas para makatakas ang sinumang pangas na pumasok. Kaya lamang, wala talaga akong makita. Anak ng... Asan kaya yun? Saan kaya nagtago yun? Imposible namang bigla na lang yun mawawala. Nakapagtataka naman. Patuloy kong iginala ang aking mga mata sa paligid-ligid. Subalit wala talaga akong makita. Kaya nagdesisyon na akong bumalik sa kwarto. Nakakaramdam na rin ako ng antok. Kailangan ko nang matulog. Kaya lamang may tumawag sa akin. Si Manang Marcela yon. Gising ka pa, Poldo. Abay, malalim na ang gabi ah. Hindi po kasi ako dalawin ng antok kanina, Manang Marcela eh. Kaya naisipan ko pong lumabas muna ng kwarto at maglakad-lakad. Para magpahangin po. Matulog ka na. Bukas ay marami pa tayong gagawin. Manang, teka. May naramdaman din po ba kayo kanina nung nandito po kayo sa labas? Naramdamang ano? May mga pagaspas po kasi ako narinig kanina. Para bang tunog po ng kung anong lumilipad. Pagaspas po ng malalaking pakpak. Tapos kanina lang may nakita po akong anino na tumakbo. Pero hindi ko na po inabutan eh. Ano bang mga sinasabi mong bata ka? Manang, totoo po yun. Hay nako, baka naman namamalikmata ka lang o guni-guni mo lang yung narinig mo at nakita. Pero imposible po eh. Saka gising na gising po ako. Pero wala akong narinig o naramdaman na kahit na ano. Wala rin akong nakita gaya na sinasabi mo. Pero totoo po ang sinasabi ko sa inyo, Manang Marcela. Naisip ko nga po na baka may nakapasok po dito sa mansyon eh. Pambihira. Sa taas ng bakod dito, mahirap makapasok ang kahit na sino. Yun nga po ang iniisip ko eh, kaya nagtataka ako. Dahil wala naman po ako nakita nung sundan ko po yung aninong sinasabi ko sa inyo. Hay nako, mabuti pa'y matulog ka na lang. Kalimutan mo na kung ano man yung naramdaman at nakita mo. Sabi ko nga sa iyo, baka guni-guni mo lang iyon. Hindi ko alam kung nagkukunwari lang si Manang Marcela na wala talaga siyang naramdaman o nakitang anuman. Dahil sigurado ako sa lahat ng mga sinabi ko sa kanya, wala ring dahilan para gumawa ako ng kwento sa kanya. Kinabukasan ay ipinaalam ko kay Lolo Silverio ang mga naging karanasan ko ng gabing lumipas. Huwag mo nalang pansinin yun na po. Baka tauhan lang dito sa mansyon yung narinig at nakita mo. Pero Lo, ba't kailangan magtago pa siya, di ba? Ewan ko, baka trip lang niya. Si Lolo talaga oo. Apo, kung may nawala o may nangyaring hindi maganda dito sa mansyon, tsak namang ipapaalam nila sa atin. Pero wala naman, di ba? Kaya ibig sabihin, walang dapat ipag-alala at ikabahala. Walang nawala at walang masamang nangyari dito sa loob ng mansyon. Napaisip ako na tama rin naman si Lolo Silverio. Kung may hindi magandang pangyayari, malamang ipinaalam na sa amin yon para mag-ingat. Kung may nanakaw naman, tiyak sasabihin rin sa amin yon at posibleng ang mapagbintangan pa kami. Kaya lamang, walang masamang balita na ipinaalam sa amin. Pero hindi na maalis sa isip ko ang tungkol sa pangyayaring yon. Kapag ganung walang mga mahahalagang handaan sa mansyon, ay obligado kaming gumawa ng ibang bagay.
Kaya si Lolo Silverio lamang ang naiwan sa kusina, kasama ang ilang mga tagapaglingkod sa mansyon. Samantalang sinabihan ako ni Manang Marcela na tumulong muna sa pag-aasikaso ng hardin dahil marami ng damo ang tumutubo. Kailangang bunutin ang mga yon at ayusin ang ibang halaman. Madali lang naman yon dahil sanay din ako sa gawain sa bukid. Kaya sinimulan ko ng ayusin ang mga halaman na naroon. Binawasan ko ng mga daon ang halamang may makakapal na daon at inalis ang mga sangang natutuyo na. Abala ako sa pag-aasikaso ng mga halaman nang maramdaman ko na may lalaking lumapit sa akin. Huminto siya at tumayo sa aking harapan. Iniangat ko ang aking ulo para tignan kung sino ang lalaking nasa harapan ko. Muntik na akong mapatihaya nang makita kong si Senyor Artemio pala ang nasa harapan ko. Agad akong tumayo at nagbigay ng galang sa kanya. Magandang araw po, senyor. May kailangan po ba kayo sa akin? Wala naman. Nakita ko lang na abala ka sa ginagawa mo, kaya nilapitan kita. Ikaw ba ang apo ni Tata Silverio? Opo, senyor. Ako nga po. Poldo po ang pangalan ko. Maaasahan ang lolo mo, Poldo. Matagal na siyang nagsisilbi dito sa mansyon. Opo, senyor. Sa pananatili niya rito ay naging tapat siya at wala akong naging problema sa kanya. Ngayong nandito ka na rin, gusto kong maging katulad kanya. Walang binibigay na problema. Opo, senyor. Makakaasa po kayo. Hindi ko rin po ipapahiya ang lolo ko. Mabuti naman kung ganon. Mabuti na't nagkakaintindihan tayo. Opo, senyor. O sige na, ituloy mo na ang ginagawa mo. Pagbutihan mo, Poldo. Umalis na sa harap ko si Senyor Artemio. Tumalikod na siya at sinundan ko siya ng tingin. Hindi naman siya galit sa akin habang kausap ako. Subalit ramdam ko na may ibig ipahiwatig ang kanyang mga sinasabi. Pero syempre, gaya ng aking ipinangako, hindi ko bibigyan ng kahihiyan ang lolo ko. Kaya lamang, tila ang problema ang siyang gustong lumapit sa akin. Pinagsabihan na ako ni Lolo Silverio at nagbabala na rin sa akin si Manang Marcela. Kaya lamang, nang minsang wala akong ginagawa, ay lumapit na naman sa akin si Senyora Rosenda. Saglit niya akong kinausap, pero sinikap kong umiwas na lang. Kaya nga lamang. Natatakot ka ba sa akin, ha, Poldo? Kwan po. Hindi naman po, senyora. Para kasing umiiwas ka eh. Gusto ko lang naman makipagkwentuhan sa'yo. Po, kwan po kasi. Alam mo, sa mga narito sa mansyon, ikaw lang ang halos kasing edad ko. Kaya nga, mas gusto kong ikaw ang kausap ko. Dahil komportable ako. Kung sa bagay, tama naman ang senyora. Dahil nga hindi naman nagkakalayo ang aming edad. Malamang, marami kaming mapagkakasunduan sakaling makapag-uusap kami. Pero hindi pwedeng magkausap kami ng matagal. Maraming matang maaaring makakita sa amin. Posibleng pag-isipan rin ako ng hindi maganda. Kaya kailangan kong dumistansya na lamang kay senyora. Nako, senyora. Sorry po talaga. Kung wala kang ipapagawa sa akin, may pupuntahan lang po ako. Umiiwas ka nga sa akin, Poldo. Natatakot ka ba? Kanino? Kay Artemio? Senyora, mas mainam na po yung lumayo na lang po ako. Akala ko pa naman, ikaw ang maaasahan ko. Napatitig ako kay senyora. May naramdaman akong kakaiba sa kanyang sinabi. Nanuot yun sa damdamin ko. Nasaktan siya. Teka, bakit po, senyora? Ikaw lang kasi ang maaari kong hinga ng tulong. Po,
Ano pong ibig niyong sabihin, senyora? Alam kong maling makipag-usap pa ako at tumagal ang aming pag-uusap ni senyora. Kaya lamang nagkaroon ako ng interes sa kanyang gustong sabihin. Subalit bago pa may masabi si senyora ay nakita kong lumapit sa akin si Manang Marcela. Poldo, kailangan ka ng lolo mo sa kusina. Ay, senyora, pasensya na ho kayo. May dapat pong gawin si Poldo. Tutulungan niya po ang kanyang lolo. Sige na, Poldo. Pumunta ka na sa kusina. Sumunod na ako kay Manang Marcela. Naiwan si senyora. Gusto ko sanang lingunin siya. Ramdam ko ang pagkadismaya niya nang makitang biglang dumating si Manang Marcela. Habang papunta ko sa kusina, ay paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang sinabi sa akin ni senyora. Para bang umi-echo yun sa aking alaala. Nabanggit ng senyora na ako lang ang maaasahan niya para hingan ng tulong. Kaya napaisip ako, may problema si senyora, kaya lang wala siyang ibang mapagsabihan sa mga naroon sa mansyon. Kaya sa akin niya lang yun ibig sabihin. Ako ang nais niyang pagkatiwalaan. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin kay Lolo Silverio ang tungkol sa bagay na yon. Kaya sinarili ko na muna ng magdamag. Palaisipan kasi sa akin ang tungkol doon. Hanggang nakabuo ako ng desisyon na wag na lang ipaalam kay Lolo Silverio. Mas mainam na sa akin na lang muna. Naisip ko na kung sasabihin ko kay Lolo Silverio ay baka hindi na ipaalam sa akin ng senyora. Posibleng sabihin din yon ni Lolo kay Manang Marcela. Tsak makakarating yon kay senyor. May hinala akong merong kinalaman sa pananatili ni senyora sa mansyon. Ang bagay na nais niyang ihingi ng tulong. Sa ilang linggong pamamalagi ko sa mansyon, ay hindi ko nakikitang magkasama si Senyor Artemio at Senyora Rosenda. Maliban lang sa handaan na nangyari kung saan ay magkasama silang humarap sa mga bisita. Maging sa pagkain ay hindi magkasama ang mag-asawa. Nakikita kong hinahatiran ng pagkain ng ibang tagapagsilbi ang senyora sa kwarto nito. Samantalang si Senyor Artemio ay kumakaing mag-isa sa komedor, hanggang ang mga pagtataka kong yun ay unti-unti na nagkaroon ng linaw. Kuya Poldo, may sasabihin sana ako sa iyo eh. Pero mag-promise ka muna sa akin na wala kang ibang pagsasabihan. Ha? Oo, sige, promise. Wala akong pagsasabihan. Ano ba yun, Ronnie? Halika, lumapit ka sa akin, kuya. Ibubulong ko sa iyo. Ha? Ikaw talaga. Gusto mo pang ibulong sa akin? Kasi nga, baka may ibang makarinig eh. Baka mamaya chismis lang yan, Ronnie, ha? Mapipitik talaga kita sa ano mo. Sige ka. Kuya Poldo, ang dami mo kagad sinasabi. Hindi mo pa nga naririnig. Ano nga ba yun? Inilapit ko kay Ronnie ang aking tenga para ibulong niya sa akin kung ano ang nais niyang ipaalam sa akin. Nanlaki ang mga mata ko at hindi ako makapaniwala sa sinabi sa akin ng bata. Uy, Ronnie, huwag kang gumagawa ng kwento, ha, delikado yan. Mamaya i-fake news yan eh. Kuya, hindi to fake news. Kasi nga, nakita ko at narinig ko sa kanila. Kaya, totoo ang sinasabi ko, kuya. Kung saan-saan ka kasi nagpupunta, kaya yan. Kung ano-ano naririnig mo. Hindi ko naman sinasadya yun, kuya eh. Nagkataon lang talaga na narinig ko. Hindi pa rin ako makapaniwala. Dapat maniwala ka, kuya, dahil totoo yun. Kuya, aalis na muna ako. Baka may ipapagawa sa akin si Lola Marcela eh. O sige, Ronnie. Yung usapan natin, kuya, sabi ko sa atin lang yun. Oo, huwag ka mag-alala. Hindi makakalabas yun. Sa atin lang yun. Wala na si Ronnie, pero ang sinabi niya ay tumatak sa isipan ko. Hindi yun basta maaalis, lalo na't
may kinalaman yon kay Senyora Rosenda. Ngayon ko napagtanto at napag-ugnay-ugnay ang sinabi sa akin ni Senyora at ang ibinulong ni Ronnie. Ayon kay Ronnie, ay narinig niya na nag-aaway sina Senyora Rosenda at Senyor Artemio sa kanilang kwarto. Bukod doon, ay sumisigaw at umiiyak ang babae. May mga sugat at pasarin sa kanyang braso at binti si Senyora Rosenda. Yun nga lang, hindi mapapansin dahil laging mahaba ang suot na damit nito na abot sa talampakan. Pero sa mga mata nito ay mapapansin na tila galing ito lagi sa pag-iyak. May hindi nga magandang nangyayari kay Senyora Rosenda dito sa mansyon. At yun ang ibig niyang ihingi ng tulong sa akin. Samantala, ng sumunod na araw, ay nagpasya si Lolo Silverio na umuwi muna ng bahay. Kaya naiwan ako sa mansyon. Hindi niya na ako isinama dahil kailangan ako doon. Sa akin kasi ibinili ni Lolo ang mga dapat gawin. Sabi ni Lolo ay ilang araw din siyang mawawala dahil meron siyang dapat asikasuhin. Dapat din niyang bisitahin ang aming mga tanim na naiwan. Baka daw may iba nang kumukuha at pinakikinabangan ng konsino. Dahil nag-iisa ko sa kwarto na tinutuluyan namin ni Lolo Silverio, hindi ko inaasahan na may makakapasok ng gabing yun sa kwarto. Ang alam ko'y inilak ko ang pinto bago ako natulog. Subalit may nakapasok pa rin na ibang tao. Patay ang ilaw kapag ako'y natutulog dahil mababaw lang ang tulog ko. Naramdaman ko na may nakapasok sa loob ng kwarto. Sino ka? Ba't nakapasok ka dito sa loob ng kwarto? Paano mo itong nabuksan? Wala akong napakinggang sagot mula sa taong pumasok sa loob ng kwarto. Kinapa ko sa ulunan ng higaan ko ang arnis na inilagay doon ni Lolo Silverio. Sige, subukan mo lang lumapit sa akin at ihahataw ko talaga sa itong arnis na hawak ko. Sino ka ba? Hindi ka pa rin ba magsasalita? Sino ka? Ako to, Poldo. Teka, Senyora Rosenda, bakit kayo nandito? Anong ginagawa niyo rito? May importante akong sadya sa'yo, Poldo. Naku po, baka malaman ni Senyor na nandito kayo. Patay talaga ako pag nagkataon. Hindi niya malalaman, Poldo. Saka lasing na lasing siya. Kaya bukas pa yung magigising. Maimbingan tulog nun kapag nalalasing eh. Sandali lang, Senyora. Bubuksan ko lang ang ilaw. Hindi na. Mas mahirap kung bubuksan mo pa ang ilaw. Ha? Kasi, Senyora, hindi kasi kita ganun makita eh. Tapos, balot na balot pa kayo ng itim na tela. Hindi rin naman ako magtatagal, Poldo. Huwag ka mag-alala. Pero kailangan po natin ng kahit konting liwanag. Maliit na kandila na lang ang sinindihan ko upang hindi gaanong lumiwanag ang kwarto at hindi yun makaagaw ng pansin. Kahit sa dilim ng gabi ay nababanaag ko ang kagandahan ni Senyora Rosenda. Minsan pa'y may pumintig sa dibdib ko. Iba talaga ang dating sa akin ni Senyora. Hindi ko rin naman kasi kayang pigilan ang paghanga na nararamdaman ko para sa kanya. Pero sabi nga ni na Lolo Silverio, hanggang dun lang yon. Hindi na dapat humigit pa at maghangad pa ako ng iba pang bagay. Senyora, ano bang sadya mo sa akin? Saka, bakit ako pa ang nilapitan mo? Dahil sabi ko nga sa'yo, ikaw lang ang nakikita kong makakatulong sa akin. Hindi kita maintindihan, Senyore. Anong tulong ba ang kailangan mo sa akin? Gusto ko ng kalayaan, Poldo. Kalayaan. Kalayaan? Hindi ka naman nakakulong ah. Malaya kang nakakagalaw dito sa mansyon. Katunayan, nandito ka ngayon sa kwarto ko. Dito sa mansyon, tama ka. Malaya nga ako. Pero ang totoo, isa akong bilanggo. Pero nakakalabas ka naman, di ba? Isinasama ka ni Senyor kapag may mga lakad siya. Tama ka.
dahil kailangan ng mga taong makakaharap niya na makita ko bilang kanyang asawa. Pero bakit sinasabi mong bilanggo kayo? Ano bang tinutukoy nyo? Bilanggo ang buong pagkatao ko, Poldo. Hindi ito ang buhay na gusto ko. Wala akong kalayaang gawin ang gusto ko. Puno rin ng takot ang buong buhay ko. Isang mali kong kilos, maaaring may mangyaring masama sa akin. Pwedeng bigla na lang ako mawala. Lalo na't hindi isang pangkaraniwang tao si Artemio. Ano ba itong mga sinasabi mo sa akin, senyora? Poldo, iniisip mo bang gumagawa ko ng kwento? Ang tanging alam ko lang ay hindi marangya ang buhay na pinagmulan nyo. Mahirap lang kayo samantalang mayaman at isang maharlika si Senyor Artemio. Yun ang naikwento sa akin ni Lolo Silverio. Tama ka. Yun nga ang katotohanan, Poldo. Napilitan akong pakasal kay Artemio dahil sa malaking pagkakautang ng aking mga magulang sa kanya. Sila rin ang tumubos ng aming lupa na matagal nang nakasangla. Kapalit ng lahat ng yon ay ako, ang maging asawa ni Artemio. Kung titignan mo, wala na akong ibang mahihiling pa dahil nasa akin na talaga ang lahat. Pero hindi na susukat sa kasaganaan at kayamanan ang kasiyahan ng isang tao. Kung ganon, senyora, hindi ka masaya? Kailangan mo pa bang itanong sa akin yan? Kung masaya ako, hindi ako lalapit sa'yo. Hindi ako hihingi ng tulong. Pero, senyora, ano bang ibig mong mangyari? Gusto ko na ng kalayaan. Ayoko nang maging bilanggo, Poldo. Maaari ka naman tumakas anumang oras eh. Maaari mong gawin yun. Nakikita ko namang hindi ka pinaghihigpitan lumabas ng mansyon. Basta may kasama ka lang na tauhan niya. Oo nga. Pero hindi ko rin kasi kayang tumakas at magtungo kung saan. Kung sarili ko lang ang iisipin ko, maaari kong gawin yun anumang oras. Kaya lang, hindi ako maaaring maging makasarili. Dahil kapag umalis ako at tumakas, malalagay sa peligro ang buhay ng mga magulang ko. Kung ganun, hawak nila ang mga magulang mo, ganun ba? Tama ka, Poldo. Araw-gabi ay may nagbabantay sa kanila. Kaya sa oras na may gawin akong hindi niya magugustuhan, ang mga magulang ko ang kanyang paghihigantihan. Sila ang sasaktan ni Artemio. Baka kung anong gawin sa kanila. Grabe, ang sama pala niya. Mapagkunwari si Artemio. Puno ng kasinungalingan ang pagkatao niya. Kung sa bagay, hindi yun nakapagtataka. Poldo, mahal na mahal ko ang mga magulang ko. Hindi ko kayang masaktan sila dahil sa akin. Dahil nga sa pagmamahal ko sa kanila, kahit labag sa loob ko, ay pumayag akong pakasal sa taong hindi ko naman mahal. Kahit na kay Artemio, na lahat ng kayamanan, katanyagan at kapangyarihan. Walang halaga sa akin yun. Naiintindihan kita, Senyora Rosenda. Siguro kung nasa ganyang sitwasyon din ako, baka ganun din ang gawin ko eh. Pagod na ako, Poldo. Hindi ko na kayang patuloy na maging bilanggo. Sabi ko nga sa'yo, kailangan ko ng kalayaan. Iniisip mong ako ang makakatulong sa'yo, Senyora? Oo, Poldo. Dahil nakikita ko yun sa mga mata mo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto mo ba ako? Nagulantang ako sa tanong na yon ni Senyora. Hindi ko inaasahan ang diretsahan niyang tanong sa akin. Hindi kagad ako nakasagot at tubili ako kung ano ba ang sasabihin ko, kung paano ko ba sasagutin ang tanong niyang yon. Hindi ka makasagot. Nahihiya ka ba? Pero nakikita ko sa mga mata mo na may damdamin ka para sa akin. Tama ba ako, Poldo? Hindi na rin ako magkukunwari pa. Gusto kita, Poldo. Sa unang kita ko pa lang sa'yo, hindi ko maitatanggi na may nararamdaman ako para sa'yo. Senyora, di ko alam kung anong sasabihin ko. Saka, manghuhula ka ba? Bakit, Poldo?
Dahil ba tama mga sinabi ko? May pagtingin ka rin sa akin. Yung sinabi ko sa iyo tungkol sa nararamdaman ko. Totoo yun. Teka. Naguguluhan ako, senyora. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong maramdaman eh. Kung matutuwa ba ako, mag-aalala o matatakot. Dahil sa mga sinabi mo sa akin ngayon. Poldo, nagmamakaawa ako sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo akong makalaya. Ayoko nang manatiling bilanggo dito. Gusto mong kalabanin ko si Senyor Artemio? Yun lang ang tanging paraan. Isa pa, dapat ko na rin ipaalam sa iyo na hindi pangkaraniwang tao si Artemio. Hindi pangkaraniwan? Oo, dahil bukod sa pagiging isang maharlika na kinikilala at tinitingala ng marami, isa rin siyang aswang. Isa siyang maharlikang aswang at siya ang namumuno sa mga aswang na kauri niya. Ano? Totoo ba yung sinasabi niyo, senyora? Oo, Poldo. Walang dahilan para magbiro ako. Kaya naging totoo ako sa iyo para makagawa ka ng paraan kung paano mo ako matutulungan. Lalong hindi magiging madali ang nais mo, senyora. Dahil hindi pala pangkaraniwan si Senyor Artemio. Pero alam kong makakaya mo. Para sa akin, Poldo. Para sa pagmamahal mo sa akin. Paano ka magiging malaya sa kanya? Kapag napatay mo si Artemio. Pero, Senyora Rosenda, Yun lang ang tanging paraan, Poldo. Ang kamatayan ni Artemio ang tanging magpapalaya sa akin at magliligtas sa mga magulang kong ginawa niyang alipin. lalo akong natigilan sa mga sinabi ni Senyora Rosenda. Hindi ako makapaniwala na kampon pala ng kadiliman si Senyor Artemio at tanging kamatayan lamang nito ang paraan upang siya ay magkaroon ng kalayaan. Bigla kong naalala ang mga naramdaman ko at nakita ng nakaraang gabi lamang tungkol sa lumilipad na nilalang, maging ang taong nakita kong nagkukubli sa dilim at biglang nawala. Sabi ng isipan ko ay posibleng si Senyor Artemio yun dahil may lahi itong aswang ayon sa ipinagtapat sa akin ni Senyora Rosenda. Nawalan ka na ng kiburian, Poldo. Ano ba nangyayari sa'yo? Ha? Wala, senyora. Nakakagulat lang ang mga sinabi niyo sa akin. Gaya ng sinabi ko sa'yo, ang lahat ng yun ay pawang katotohanan. Alam kong mapagkakatiwalaan kita, Poldo. Hindi makakarating sa ibang tao ang mga sinabi ko sa'yo ngayon. Huwag kayong mag-alala, senyora. Sa atin lang ang mga bagay na yun. Walang ibang pwedeng makaalam. Mapagkakatiwalaan mo ko. Sige, kailangan ko nang umalis. Babalik na ako sa kwarto namin. Mag-iingat po kayo, senyora. Tungkol sa ipinakikiusap ko sa iyo, Poldo. Wala na akong ibang pwedeng lapitan. Kaya't sana matulungan mo ko. May lungkot na binuksan ni senyora ang pinto. Nagpalinga-linga pa siya bago pa tuluyang lumabas. Nang makita na walang sino mang tao, ay saka nagmamadaling umalis. Nang makaalis na si Senyora Rosenda, ay tila paulit-ulit kong naririnig sa isipan ko ang kanyang mga sinabi. Dama kong walang halong kasinungalingan yon. Totoong kailangan niya ang tulong ko. Nababakas ko sa kanyang muka ang labis na kalungkutan at hirap ng kalooban. Subalit, handa nga ba ako para tulungan siya? Bumalik na ako sa kama upang matulog. Mahaba pa ang magdamag, kaya lamang hindi ako dalawin ng antok. Narinig ko ang tilaok ng manok. May mga manok na alaga sa mansyon dahil doon kinukuha ang mga kinakatay na sariwang karne ng manok. Hindi na ako dinalaw ng antok hanggang sa sumapit na ang pagbubukang liwayway.
Kaya naman kinabukasan sa pagtatrabaho ko sa kusina ay napansin ni Manang Marcela na tila matamlay ako at may pagkakataong napapapikit kapag umuupo ako para magpahinga. Sandali nga. Okay ka lang ba, Poldo? Para bang nanlalambot ka? May sakit ka ba? Ha? Wala naman po, Manang. Kanina ko pa kasi napapansin na parang hirap kang kumilos. May iniisip lang po ako, Manang. Ang lolo Silverio mo ba? Kailan ba ang balik niya? Ang sabi po niya hanggang 5 araw lang siya sa aming bahay Sinamantala ng lolo mo na nandito ka para makapag-relax man lang siya. Yung kasi ang lagi niyang hinihiling, ang makapagpahinga. Sa palagay ko nga baka hindi na yun bumalik dito. Dahil nahihirapan na rin siya sanhin ng kanyang katandaan. Baka ipaubaya niya na sa'yo ang pagtatrabaho dito sa mansyon. Hindi ko po alam kung ano ba talagang plano ni Lolo. Pero malalaman ko po yan sa darating na araw. Kung babalik pa ba siya o hindi na. Kung hindi man siya bumalik ay ayos lang naman. Dahil nandito ka na. Nakikita ko naman ang trabaho mo. At yung lasa ng mga niluluto mo ay halos katulad din ng luto ni Mang Silverio. Walang pinagkaiba. Mukhang naipasa nga sa iyo ng lolo mo ang husay niya sa pagluluto. Tama po kayo, Manang Marcela. Kaya nga po yung paboritong putahe ni Senyor Artemio ay itinuro niya rin sa akin. Sabi niya ang paborito ni Senyor ay kaldereta, puchero, at special na dinuguan. Kaya nga po pinag-aralan ko maigi. Abay dapat lang. Lalo na kung talagang di na nga babalik dito ang lolo mo. Ikaw na talaga ang may pananagutan para ipaghanda ng paborito niyang pagkain si Senyor. Huwag po kayo mag-alala, Manang. Ako po ang bahala. Pagbubutihan ko po ang trabaho ko dito sa kusina. Lahat po ng itinuro sa akin ni Lolo, yun po ang gagawin ko. Asya nga pala, Poldo. Matanong nga kita. Ano po yun, Manang? Kagabi kasi naisipan kong lumabas ng kwarto. May nakita akong lumabas galing sa tinutuluyan mo. Hindi ko ganong maaninag kung sino. Palibhasa'y gabi na at medyo malabo na rin ang mata ko. Poldo, baka may ginagawa kang kalokohan. Nagpapapasok ka na kung sino sa kwarto mo kapag 10 oras ng gabi. Ha? Si Manang talaga, Kwan po. Ako po yung nakita niyo lumabas ng kwarto. Naisipan ko po lumabas kagabi para magpahangin. Sigurado ka ba? Nagsasabi ka ba ng totoo? Opo, Manang. Nainip po kasi ako kagabi. Lalo na wala naman po akong kasama dahil wala po si Lolo. Kaya yun nga, naisipan ko po lumabas para magpahangin. Saan ka naman nagpunta? Hindi ka naman pwedeng lumabas ng mansyon ng ganong oras. Sa ano po? Sa garden. Doon po ako tumambay. Nag-relax lang po ako doon. Medyo malakas po ang hangin doon kaya doon po ako nagpalipas ng oras. Sana nga ay totoo at sinasabi mong bata ka. Iniisip niyo po ba nagsisinungaling ako, Manang? Abay, malay ko ba? Manang, ako po talaga yung nakita niyo kagabi. Kaya wag na po kayo mag-isip ng kung ano. Pero magpapaalala pa rin ako sa iyo, Poldo. Sabi ko nga sa iyo, dapat kang lumugar sa dapat mong kalagyan. Wag na wag kang gagawa ng anumang bagay na maaari mong ikapahamak. Dahil hindi lang ikaw ang malalagay sa peligro, kundi maging ang lolo Silverio mo. Naiintindihan mo ba? Pagkatapos akong kausapin ni Manang Marcela, muli pa'y pinagsabihan ako bago niya tuluyang iwan. Napaisip din ako na di kaya nakilala niya si Senyora nang lumabas ito galing sa kwarto ko nung nakaraang gabi. Baka gusto lang niya akong huliin. Lalo lang akong nakaramdam ng pagkabahala. Lalo na't hindi ko rin tiyak kung kanino ba higit napapanig si Manang Marcela. Napaisip ako kung alam ba ni Manang ang paghihirap ng kalooban ni Senyora dahil sa pakikisama niya kay Senyor Artemio. Pero base sa mga sinabi sa akin ni Senyora, ako lang ang pinagsabihan niya tungkol sa bagay na yon, maging ang kanyang nararamdaman. Maaaring wala ngang alam si Manang.
At gaya ng ipinangako ko kay Senyora, sa amin dalawa lang ang tungkol doon. Walang sino mang maaaring makaalam, lalo na ang ibinunyag niyang lihim tungkol sa pagiging aswang ni Senyor Artemio. Dahil malaya namang nakakagala at nakalalabas ng kanyang kwarto si Senyora Rosenda, kaya may mga pagkakataon na nakikita niya ako. Puno ng pakikiusap ang kanyang mga tingin sa akin. Mga tingin na tumatagos sa puso ko ang ibig niyang ipahiwatig. Yun nga ay ang paghingi niya ng tulong. Hindi na niya kayang magtagal pa sa mahirap na sitwasyong kinalalagyan niya. Ayon nga sa kanya, ibig na niyang maging malaya. Ayaw niya nang manatiling bilanggo. Habang wala pa sa mansyon si Lolo Silverio, ay kailangan ko nang makapagdesisyon. Pero paano nga ba? Yun ang tanong ng utak ko. Paano ko kakalabanin at papatayin ang isang nilalang na hindi pangkaraniwan para sa kalayaan ng babaeng natutunan ko ng mahalin? Hanggang ang lihim ni Senyor Artemio ay napatunayan kong merong katotohanan dahil isang gabi ay nakita ko siya sa madilim na bahagi ng mansyon na nag-iisa. Bilog ang buwan ng mga pagkakataong yon. Walang kaalam-alam si Senyor na lihim ko siyang pinagmamasdan. Kaya kitang-kita ko ang pagbabago ng kanyang anyo. Kumulubot at nagkaroon ng balahibo ang kanyang katawan. Nagbago ang anyo ng muka at tinubuan ng pakpak na katulad sa pakpak ng paniki. Dahil sa nakita kong yun, ay nagkaroon ng kasagutan ang tanong sa isip ko. Si Senyor Artemio ngayon, siya ang nilalang na nakita ko. Wala na yung pagdududa pa. Ikinampay na ni Senyor Artemio na sa anyo ng isang aswang ang kanyang malapad na pakpak. Lumipad siya papaitaas, papalabas ng mansyon. Marahil, pupunta siya sa ibang lugar para humanap ng taong kanyang magiging biktima. Isa siyang mayaman, kilala, maimpluwensya at kinaiinggitan ng marami. Subalit sa likod ng mga yon ay nagtatago pala sa kanyang pagkatao ang isang kasamaan, ang pagiging kampon ng dilim na batik sa kanyang pagkatao. Wala na si Senyor Artemio. Ganap na itong nakalayo nang maramdaman ko na may lumapit sa akin galing sa aking likuran. Siguro naman ay naniniwala ka na sa lahat ng sinabi ko sa iyo, Poldo. Senyora, ikaw pala. Umalis na naman siya. Hahanap siya na magiging biktima. Maghahasik ng lagim. Hindi ka ba nakukonsensya, Poldo, na meron na namang mapapahamak dahil sa pagiging aswang niya? Senyora, pinag-iisipan ko pa ang tungkol sa ipinapakiusap mo sa akin eh. Hindi kasi ganun kadali yun. Pero hanggang kailan ka mag-iisip, Poldo? Mahalaga ang bawat oras. Ang bawat paglabas ni Artemio ay nangangahulugan ng pagpapalakas ng kanilang lahi. Nagpaparami na sila. Maaaring sa mga sumunod na araw, malaking-malaki na ang kanilang grupo. Ang mga naging bisita niya, sila man, ay unti-unti nang nakukumbinsi ni Artemio para maging kauri nila. Nais nilang palaganapin ang kanilang lahi. Maraming tao ang ibubulid nila para maging masama at maging kampon ng kadiliman. Nakapagtataka na hindi kanya pinakikialaman. Hindi kanya pinipilit na maging kauri niya. Dahil mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pilitin niya, Poldo. Ayaw naman niyang mangyari yun na mawala ko sa kanya. Mahal ako ni Artemio. Gusto niyang kasama ako at nariyan palagi sa tabi niya. Nagagawa man niya akong saktan dahil yun sa pagsuway ko sa kanya. Pero gusto ko man takasan siya, kaya lang hindi madali. Ang pagtangkaan ng buhay niya, hindi ko rin magawa. Dahil nararamdaman niya ang bawat plano ko. Kaya ibang tao lamang ang maaaring magplano at tumapos sa kanya. Alam mo kung sino yun? At ako yun, senyora. Oo, Poldo.
Kaya nga ikaw, ang hinihingan ko ng tulong. Kaya nga dapat ka nang gumawa ng paraan, Poldo. Para rin ito sa iyong kapwa-tao. Higit ay para sa akin. Kung sa palagay mong mahalaga ako sa iyo, ay gagawa ka ng paraan. Bago pa magbago ang isip niya at tuluyan akong gawing bilanggo at hindi na niya payagang lumabas pa. Minsan pa'y ipinaramdam sa akin ni Senyora ang kanyang kagustuhan na tulungan siya. Nagmamadali na siya. Tumalikod na si Senyora at iniwan akong nag-iisa. Nakita ko, mula sa isang kubling lugar ay lumabas si Ronnie. Gising pa pala ang bata. Lumapit siya sa akin. Kuya Poldo, kausap niyo si Senyora? Kanina ka pa ba, Ronnie? Oo kuya, nagtago lang ako na lumapit sa si Senyora eh. Kaya narinig ko ang mga sinabi niya sa'yo. Alin doon? Basta lahat ng sinabi niya. Humihingi siya sa'yo ng tulong. May pinapagawa siya sa'yo. Galit ba siya kay Senyor Artemio? Kwan, parang ganun. Ronnie, kung ano man ang narinig mo, wag na wag mong ipapaalam kahit kanino Lalo na yung paghingi ni Senyora ng tulong sa akin. Walang ibang dapat makaalam, kahit pa ang Lola Marcela mo. Bakit? Baka pwede tayong humingi ng tulong kay Lola. Hindi maaari, Ronnie. Mas delikado. Mas magiging magulo. Lalo na't malapit ang lola mo kay Senyor Artemio. Paano kung sabihin ng lola mo, tapos mag-away uli sina Senyor Artemio at Senyora Rosenda? Di ba? Minsan mo na silang narinig na nagtatalo. Oo nga no, baka mapahamak si Senyora. Mabait pa naman siya. Kaya nga, walang dapat makaalam ng mga narinig mo ngayon. Nagpaplano na ako ng dapat gawin ayon sa nais na mangyari ni Senyora. Dapat nang mawala si Senyor Artemio. Kaya lamang, biglang nagbalik sa mansyon si Lolo Silverio. Lalo akong mahihirapang magplano ng dapat kong gawin dahil magtataka si Lolo. Kaya lalo akong nagkaroon ng problema. Naisip ko, kung sasabihin ko kay Lolo, maiintindihan niya kaya ako. Subalit, wala nang ibang paraan. Kaya humanap ako ng tamang pagkakataon para ipaalam kay Lolo Silverio ang lahat ng sinabi sa akin ni Senyora Rosenda. Alam kong mapagkakatiwalaan si Lolo. Kaya niya akong maintindihan. Kaya nang gabi ring yun ay kinausap ko ng sarilinan si Lolo. Buong akala ko ay kokontra si Lolo at hahadlangan niya ang bagay na yon. Subalit mali ako dahil nagpahayag pa siya ng pagsuporta sa akin. Kung ano sa palagay mong tama, Apo, gawin mo. At nandito lang ako. Ha? Ibig niyo sabihin, payag po kayo sa pinaplano ko? Sabi mo nga, di ba? Walang ibang maaasahan si Senyora Rosenda. Opo, Lolo. Pero Lo, ibig po bang sabihin ay okay lang po na mawala po si Senyor? Ang totoo, Apo, matagal ko nang naririnig at nagkakahinala na rin ako sa totoong pagkatao ni Senyor Artemio. Yun nga lang, wala akong makitang katibayan. Pero sabi mo nga, ikaw na mismo, nakita mo ang katotohanan. Isa siyang aswang at naniniwala ako sa iyo, Apo. Pero Lo, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung paano ko po sisimulan. Sa bagay na yan, handa kitang tulungan, Apo. Talaga po, Lolo Silverio? Gaya mo, katahimikan at kapayapaan ang gusto ko. Para na rin sa kaligtasan ni Senyora Rosenda at ng iba pang mga tao. Isang lumang bag ang inilabas ni Lolo Silverio. Nakikita ko ang bag na yon sa aming kubo, pero hindi ko pinakikialaman dahil nga sa luma na. Naisip ko na baka lumang gamit lang ni Lolo Silverio ang laman at hindi naman talaga mahalaga. Kinuha ko ito sa kubo. Naisipan kong dalhin dito dahil pakiwari ko'y magagamit natin. Hindi nga ako nagkamali dahil ikaw pala ang gagamit nito, Apo. Ano po ba yan, Lolo? Binuksan ni Lolo Silverio ang lumang bag. Kinuha niya
Ang laman nito, isang uri yun ng bato na tila ba kristal. Sinlaki ito ng hulin. Iniabot yun sa akin ni Lolo Silverio. Kunin mo, Apo. Para sa'yo yan. Itago mo at ingatan. Po, ano pong sabi nyo? Para sa akin po. Ano po ba ito, Lolo Silverio? Isang malaking tipak ng kristal na asin. Hindi yan basta-basta natutunaw. Pero kapag tinikman mo, ay maalat ang lasa. Pero Lo, kanino po ba ito galing? Sa isang siyokoy na naging kaibigan ko noon. Galing yan sa gitna ng karagatan na kanilang tirahan. Ho? Ibig niyo pong sabihin, Lolo, nagkaroon po kayo ng kaibigan Shokoy? Totoo po ba yun? Oo, Apo, totoo. May isang siyokoy akong tinulungan noon. Sugatan siya at napuluputan ng sirang lambat ang katawan. Nang tulungan ko siya, ibinigay niya sa akin ang kristal na asin bilang tanda ng kanyang pasasalamat. Pero, Lolo Silverio, paano ko po ba ito magagamit? Kapag taglay mo yan, magkakaroon ka ng kakaibang kakayahan, Apo. Buong akala ko ay hindi na magagamit yan, kaya itinago ko na lamang. Pero mali pala ako. Ikaw pala, Apo, ang siyang gagamit ng kristal na asin. Tutulungan ka niya para harapin ang kampon ng kadiliman. Pero Lo, hindi to sapat para magapi ko si Senyor. May pambihirang kakayahan ang isang aswang. Yun ang alam ko. Kung ang kakayahang pisikal ang pagbabasehan, ay kulang talaga ang kakayahan mo, Apo. Subalit may iba pang paraan. Pero dapat ka pa ring maging handa. Kaya kunin mo rin ito. Teka, kutsilyong ginagamit sa kusina na panghiwa ng mga gulay? Oo, subalit hindi yan gaya ng pangkaraniwang kutsilyo, Apo. Sadyang ginawa yan para gamiting sandata laban sa mga kampon ng kadiliman. Ako mismo ang gumawa niyan. Pero Lo, bakit meron po kayo nito? Paghahanda sa mga aswang. Dahil mga aswang ang pumatay sa mga magulang ko, kaya pinaghandaan ko sila. Ibig niyong sabihin, may aswang nang napatay ang kutsilyong to, Lo? Tama ka. At ngayon, ay ikaw na rin ang siyang mag-iingat niyan. Mas kakayanin mong humarap sa mga kampon ng dilim dahil bata ka pa. Kaya lahat ng meron ako ay ipagkakatiwala ko na sa iyo, Apo. Lolo Silverio, dahil sa mga ibinigay niyo po sa akin, ay lalo po ako nagkaroon ng lakas ng loob. Ngayon ho, nararamdaman ko, handang-handa na ako. Magagawa ko na pong tulungan si Senyora Rosenda para tuluyan na siyang lumaya. Halos tapos na kami ng pag-uusap ni Lolo Silverio nang may kung anong bagay ang bumagsak at lumikhayo ng ingay. Kaya naman, nagmamadali akong lumabas ng aming kwarto upang alamin kung ano nga ba ang bumagsak na yon. Subalit nang makalabas ako ng kwarto, ay tanging ang basurahang malapit sa kwartong tinutuluyan namin ang nakita kong naroroon. Pero wala sa dating pwesto. Natumba ito na tila ba nabangga. Kasunod ay nakarinig ako ng ngiyaw ng pusa. Hinanap ko ang pusang lumika ng ingay pero wala naman akong nakita. Napansin ko ang isang maliit na bimpo na kulay puti ang naiwan sa lugar na yon. Dinampot ko yon at pinagmasdang mabuti. Ang pagkakaroon ng puting bimpo ay naging ugali na ng mga nagsisilbi sa kusina. Maging ang ibang tauhan ay meron din nun. Kaya naging palaisipan sa akin kung kanino yon. Malamang isang tauhan sa mansyon ang nakabangga sa basurahan. Posibleng narinig din ito ang pag-uusap namin ni Lolo Silverio. Pabalik na ako ng kwarto para magpahinga
nang makita ko na papalapit sa akin ang batang si Ronnie. O Ronnie, anong ginagawa mo rito? Gising ka pa ng ganitong oras? Opo, Kuya Poldo. Minsan kasi hindi kagad ako makatulog eh. Oh, ba't lumabas ka pa ng kwarto mo? Inutusan kasi ako ni Lola Marcela. Kunin ko raw yung bimpo niya na naiwan. Malapit daw dito sa kwarto nyo. Ha? Teka, ito ba yun? Teka, aamuin ko lang. Ito nga yun. Ganyan ang amoy ni Lola ko eh. O sige Kuya Poldo, kukunin ko na to. Ibabalik ko na kay Lola. Sige, ibigay mo na sa lola mo. Pero sabihin mong hindi ang galing sa akin ha. Hindi ako nakapulot kundi ikaw. Pwede ba yun? Oo naman, pwede Kuya Poldo. Sige, mauna na ako. Pagbigay ko ng puting bimpo kay Ronnie, ay patakbo nang umalis ang bata. Nagkaroon na ng konklusyon ang pagtataka ko kanina. Tama nga ang hinala ko. Si Manang Marcela nga ang lumika ng ingay kanina. Siya ang nakabangga ng plastik na basurahan. Kung ganun, nagmamanman siya sa amin ni Lolo. Malamang, napakinggan niya rin ang pag-uusap namin kanina. Kaya naman, nang pumasok ako ng kwarto, ay ipinaalam ko yon kay Lolo Silverio. Kailangan na natin kumilos po. Bukas na bukas din. Gawin na natin ang naisip mong plano. Tatapusin na po natin si Senyor Artemio, ganun po ba? Oo, tama ka. Dahil maaaring tayo ang siyang mapahamak. Hindi natin mapagkakatiwalaan si Marcela. Ang katapatan niya ay tiyak na kay Senyor Artemio. Malamang, sasabihin niya lahat ang narinig niya. Hindi ako mapagkatulog dahil sa sinabi ni Lolo Artemio. Kaya kinabukasan, maaga kaming gumising ni Lolo. May mga darating din kasing panauhin bukas si Senyor. Kaya maghahanda kami ng masasarap na pagkain para pagkain ng mga magiging bisita. Yun na rin ang pagkakataong hinihintay ni Lolo para gawin ang plano. Maghahanda kami ng espesyal na putahe para sa mga mahalagang panauhin ni Senyor Artemio. Samantala, habang abala kami sa kusina, ay may pagkakataon na tumatakas ako para lumabas. At nang makalabas ako ng kusina, ay nakita kong kausap ni Manang Marcela si Senyor Artemio. Nagkubli ako para hindi nila makita. Mukhang napakahalaga ng kanilang pinag-uusapan. Hindi ko man naririnig yun, subalit hindi maalis sa akin ang matinding kaba. Iba rin ang kutob ko habang pinagmamasdan ko sila na nag-uusap. May hinala akong nagsumbong na kay Senyor si Manang Marcela. Posibleng nakarating na kay Senyor ang mga napag-usapan namin kagabi ni Lolo Silverio. Nagbalik ako sa loob ng kusina para sana makausap ang lolo ko. Kaya lamang, pagdating ko roon ay wala na ito. Nagtataka ako kung saan maaaring nagpunta si Lolo. Ipinagtanong ko yon sa kapwa kusinero ko na naroon. Iisa lang ang sagot. Ipinasundo daw ni Senyor Artemio si Lolo. Pilit ko silang tinanong kung saan dinala si Lolo Silverio. Kaya lamang, isa man ay hindi alam. Basta ang natitiyak lang nila ay ipinasundo ni Senyor Artemio si Lolo. Kinabahan ako at lalong hindi mapalagay sa pangyayaring yon. Nang mailuto ang lahat ng putahe na magiging handa para sa salo-salong gagawin sa mansyon, ay humanap ako ng pagkakataon. Kailangang magamit ko ang kristal na asin. Matutulungan ako nito para sa aking plano. Kaya naman, nang makahanap ako ng tiyempo, ay itinali ko sa isang maliit na pirasong tila lambat ang kristal na asin. Saka inihulog ko yun sa bawat putahe na naroon. May kakaibang panlasa at kapangyarihang taglay ang kristal na asin. Kaya alam kong hindi ako nito bibiguin. Ayon na rin sa sabi ni Lolo Silverio. Samantala,
Nang sumapit na ang gabi, ay nagsidatingan na ang mga importanteng panauhin. Muli ay may mahalaga silang pag-uusapan. Nakita ko si Manang Marcela, kaya agad akong lumapit sa kanya. Tinanong ko kung nasaan ang lolo ko. Aba, bakit sa akin mo itinatanong? Tanungan ba ako ng nawawalang matanda? Manang, alam ko po na may alam kayo. Sirauno ka ba? Paano mo nasabing may alam ako? Kanina ko pang hinahanap ang lolo mo. Sabi ng ibang kusinero, ipinatawag daw ni senyor. Pero alam ko nandito lang siya sa loob ng mansyon. Dahil hindi naman siya lumalabas ng bahay eh. Pero hindi ko alam. Kaya wag mo akong abalahin, Poldo. Marami pa akong gagawin. Nang wala na si Manang Marcela, ay lumapit sa akin si Ronnie. Meron daw siyang gustong sabihin. Ano ba yun, Ronnie? Ano sasabihin mo? Kuya Poldo, hinahanap mo ba ang lolo mo? Ha? Oo. Nasaan ba siya? Alam mo ba kung nasan siya? Tumango lamang si Ronnie at hinawakan ng braso ko para isama ako kung saan ko makikita si Lolo Silverio. Isang nakasaradong kwarto sa bodega ang pinagdalhan sa akin ni Ronnie. Ayon sa bata, ay isang tauhan sa mansyon ang nagdala roon kay Lolo Silverio. Kaya nagpasalamat na lamang ako kay Ronnie. Agad ko na ring sinabihan na umalis na siya para hindi na siya madamay pa. Kumatok ako sa kwartong yun at sa malakas na boses ay ipinaalam ko kay Lolo Silverio na naroon ako sa bodega. Nalaman ko sa pag-uusap namin ni Lolo na utos ni Senyor Artemio na ikulong siya roon. Nakarating na kay Senyor ang aming plano. Hindi ako maaaring magkamali. Si Manang Marcela, siya ang nagsabi noon kay Senyor Artemio. Subalit ang ipinagtataka ko ay bakit si Lolo Silverio lamang ang ikinulong sa bodega at hindi ako isinama. Maaaring may ibang plano sa akin si Senyor at yun ang ikinakabahala ko. Papalabas na ako ng bodega nang makasalubong ko si Senyora Rosenda. Kaya laking gulat ko at pagtataka. Senyora Rosenda, ba't po kayo nandito? Nakita kong pumasok ka rito sa bodega, kaya sumunod ako. Naku, baka hanapin ka ni Senyor. Abala na siya sa pagharap sa kanyang mga bisita, kaya hindi niya ako hahanapin. May inihanda siyang salo-salo sa mga bisita, di ba? Hindi lang isang salo-salo ang kanilang gagawin, kundi may gagawin din silang seremonyas. Ano? Seremonyas? Oo, Poldo. Narinig ko ang pakikipag-usap niya sa ilang kasama niya habang kausap sa telepono. Nagawa ko silang pakinggan nang hindi alam ni Artemio. Kung ganun, anong pinag-usapan nila? Ang binubuo nilang samahan para sa mga kauri niyang aswang. Isang samahan ng mga maharlikang aswang na pinamumunuan niya. Kasabay ng kanilang gagawing seremonyas ay ang pagkakaroon ng isang handog. Ha? Handog? Oo, sa gitna ng kanilang pagtitipon ay may papatayin sila upang ipakita sa mga kasama niya ang kanilang katapangan at katapatan. Ang dugo ng kanilang magiging handog ay gagamitin nila upang ipahid sa kanilang katawan dahil magbibigay daw yun ng panibagong lakas at kapangyarihan mula sa kadiliman. Anak ng kuneho, si Lolo Silverio. Ipinakulong niya. Di kaya siya ang gagawin nilang handog? Hindi ko alam, Poldo. Tulungan mo ko, Senyora, para makalabas si Lolo Silverio. Hindi maaaring gawin nilang handog ang lolo ko. Hindi pwede yun. Huwag ka mag-alala, Poldo. Huminahon ka lang. Dala ko ang susi sa kwartong pinagkulungan nila sa lolo mo. Kaya makakalabas siya. Tinulungan ako ni Senyora Rosenda para ilabas si Lolo Silverio. Nang makalabas na siya, ay agad kaming umalis sa bodega dahil kabisado na ni Lolo ang iba pang lugar sa mansyon. Kaya humanap kami ng lugar na maaaring mapagtataguan. Kasama na namin si Senyora na hindi na humiwalay sa amin. Sigurado ka ba, Senyora,
Nasasama ka sa amin ng apo ko. Opo, Tata Silverio. Sasama ako sa inyo. Ayoko na dito sa mansyon. Hindi ko na kaya pang makisama kay Artemio. Lalo lang siya nagiging masama. Nakakatakot na siya. Lalo na ngayong may binuo na siyang grupo ng katulad niyang mga aswang. Ang mga dumating na bisita, mga aswang silang lahat. Tama ho kayo. Mga kauri ni Artemio ang mga yon. Pare-pareho po silang kampo ng demonyo. Senyora, mas maigi siguro kung sumama ka kay Lolo. Siya na ang bahala sa'yo. Bakit apo? Ano bang gagawin mo? Wala na po tayong panahon, Lolo. Ito na po ang tamang sandali para lipulin ang mga aswang. Lalo na si Senyor Artemio. Kailangan ko nang gawin ang ipinangako ko sa inyo, Senyora, para ganap na po kayo makalaya. Maraming salamat, Poldo. Ngunit, ang tanging magagawa ko lang ay ang ipagdasal ka para tulungan at gabayan ka. Apo, ang kristal na asin, huwag mong kalilimutan. Matutulungan ka niyan. Maging ang kutsilyong ibinigay ko sa'yo na gamit sa pagluluto. Yan ang magiging kakampi mo. Huwag ka mag-alala, Lolo. Dala ko po ang mga yon. Kaya nga, nakahanda na po kong harapin ang mga aswang. Iniwan ko na sina Lolo at Senyora Rosenda. Nagtungo na ako sa lugar kung saan ay gagawin ang salo-salo. Maging ang sinasabing seremonyas. Nakaitim ng damit ang lahat ng dumating na panauhin. Ang iba pa sa kanila ay nakasuot ng maskara. Pilit na itinatago ang kanilang pagkakakilanlan. Kailangan kong gumawa ng paraan para makahalubilo sila na hindi nila nalalaman. Kaya naman, nag-abang ako ng lalaki na pupunta sa CR. Nag-abang ako ron. Nang makita ko na may lalaking nagtungo ron, ay agad kong sinundan. Nang tapos na siya sa paggamit ng comfort room, ay hinintay kong buksan niya ang pinto. Saka ko siya biglang nilapitan. Tinakpan ko ang bibig niya, saka ipinasok muli sa loob. Ilang malalakas na suntok ang pinakawalan ko sa kanyang muka at sikmura para mawalan siya ng malay. Nang mawalan na ng malay, ay hinubad ko ang suot nitong damit. Inalis ko rin ang suot ko at pinagpalit ko ang aming suot. Dahil nakasuot na ako ng itim na damit, may pagkakataon na para makalapit ako sa pinagdarausan ng pagtitipon na hindi nila nahahalata. Malaya akong nakihalubilo sa kanila. Pinagmasdan ko ang pagkaing niluto ko na binabaran ko ng kristal na asin. Nakahanda na yon at mamaya lang ay tiyak na pagsasaluhan nila. Nagsimula ng magsalita si Senyor Artemio. Nagagalak sa pagdating ng mga inimbitahang panauhin. Labis akong nagpapasalamat sa pagpapaunlak nyo sa aking ginawang imbitasyon. Gaya ng alam ninyo, ito na ang tamang pagkakataon upang buuin natin at palakasin ang binuo nating samahan. Katulad ng ibig dating mangyari, ay umpisa na ito para makilala tayo at patuloy na katakutan ang ating samahan. Dahil kilala tayo sa lipunan at may taglay na impluensya, ay tiyak na darami pa ang aanib sa atin. Yun na rin ang pagkakataon natin upang sila man ay maging kauri natin. Upang lalo pang lumawak ang mga kauri nating aswang. Tayo ang magpapatakbo. Tayo ang bubuo ng pamahalaan. At tayo ang susundin ng mga tao. Kaya sila man ay nanaisin na ring maging katulad natin. Ibig lang sabihin nun, lalo tayong dadami at mas lalawak pa tayo at wala nang makakapigil pa sa atin. Nagpalakpakan ang mga dumalo sa pagtitipong yon. Sumenyas si Senyor Artemio sa ilang tauhang naroon. Nakita kong may iniutos ito at agad namang sumunod ang mga inutusan. Maya-maya lang ay nagbalik ang mga ito na may tulak-tulak na isang bagay na natatakpan ng itim na tela
at inilagay yon sa tabi ni Senyor Artemio. Subalit hindi pa yon ipinapakita, kundi inanunsyo na ni Senyor Artemio na kailangang kumain muna sila at pagsaluhan ang espesyal na pagkaing inihanda. Sige mga kasama, magpakabusog kayo dahil sadyang para sa inyo ang pagkaing ipinahanda ko. Mamaya lang, pagkatapos ninyong kumain, ay makikita nyo ang aking inihandang handog. Mula sa dugo ng ating handog ay mabubuo na ang matatag nating ugnayan para sa ating samahan. Dahil sa dugo niyang ipapahid natin sa ating katawan na sisimbolo ng ating pagiging isa. Upang hindi makahalata na hindi nila ako kasama, ay kumuha rin ako ng pagkain. Subalit hindi ko yun tinikman. Nakita ko rin si Senyor Artemio na hindi tumikim ng pagkain, kundi panayang inom lang nito ng alak hanggang sa natapos ang pagkain ng mga panauhin. Yun na ang takdang oras para sa kanilang handog. Isang mahaba at matulis na kutsilyo ang ibinigay ng isang lalaki kay Senyor Artemio. Mga kasama, heto na ang hinihintay nating sandali. Oras na para sa ating handog upang maipahid na ang dugo niya sa ating katawan. Inalis na ni Artemio ang nakatakip na itim na tela sa kanilang magiging handog. Hindi ako makapaniwala nang makita ko kung sino ang kanilang magiging handog. Nakaupo sa isang bilog na kahoy at nakagapos ang mga kamay at paa ni Senyora Rosenda. May takip din ang kanyang bibig. Ganun na lang din ang pagtataka ng mga panauhin. Bakit mga kasama? Nagulat ba kayo na si Rosenda ang aking gagawing handog? Dapat lamang yon, dahil sinira niya ang pagtitiwala ko sa kanya. Hindi ko kailangan ng isang traidor at pinag-iisipan akong ipapatay. Pero bago pa mangyari yon, ay mauuna na siya. Kaya ngayon na ang araw na yon. Ang babaeng aking minahal, siya ang magiging handog natin. Itinaas na ni Artemio ang mahaba at matulis na punyal upang isaksak sa katawan ni Senyora Rosenda. Kaya lamang ay halos sabay-sabay na nagsigawan ang mga panauhin na nasa harapan ni Senyor Artemio. Hawak nila ang kanilang mga leeg at bumubulayon, kasabay ng pagkataranta ng mga panauhin, at pagbula ng kanilang mga bibig ay nagbago rin ang mga anyo nila. Kitang-kita ko ang pagiging aswang na mga ito. Hindi naman naituloy ni Senyor Artemio ang pagsaksak sa nakataling si Senyora Rosenda dahil sa pagtataka kung bakit nangyari yun sa kanyang mga bisita. Lumayo ako sa mga panauhin na naging aswang dahil kailangan kong makalapit kay Senyor Artemio. Siya ang nararapat kong puntiryahin. Ang pagbula at pagkalason ng mga panauhin ni Senyor Artemio ay dahil yon sa kristal na asin. Mabisa ang epekto ng mutya na yon na ibinigay sa akin ni Lolo Silverio. Dahil sa nangyayaring kaguluhan ay nakita ko rin ang pagbabago ng anyo ni Senyor Artemio. Naging isa siyang nakakatakot na aswang, isang halimaw na handang pumatay. Kung sino man na may kagagawa ng kaguluhang ito, hindi ko mapapalampas. Alam ko nandito ka pa sa loob ng mansyon. Kaya pagbabayaran mo ang ginawa mong ito, hindi ka makapagtatago. Pagkatapos sabihin yun ni Senyor Artemio, ay lumabas ako. Hindi mo na ako kailangan hanapin pa, Senyor Artemio! Andito na ako sa harap mo! Hayop ka! Ikaw pala ang may kagagawa ng lahat ng ito! Oo! Dahil kailangan ng tapusin ang kasamaan mo! Ikaw rin pala ang dahilan kung bakit nagkaroon ng lakas ng loob si Rosenda para suwayin ako at pagplanuhan ng hindi maganda. Pangas ka! Ikaw na apo ni Tata Silverio! Pagbabayaran mo ang ginawa mong ito! Tama na, Satsat! Hindi ako natatakot sa'yo! Umpisa na natin!
Agad kong inilabas ang hawak kong kutsilyo. Handa na akong lumaban ng sabayan sa kanya. Patay na kung patay. Ang lakas naman ang loob mo. Hindi ka naaabutan pa ng umaga. Nilasod mo mga kauri ko. Sinira mo mga plano ko. Kaya pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mong ito. Magbabayad ka! Galit na galit at puro ungol ang ginawa ni Senyor Artemio na nasa anyo ng isang halimaw. Nakabuka ang bibig nito, kaya kitang-kita ang matutulis at malalaking pangil. Sige lang, senyor! Sumigaw ka pa! Umatungal ka pa! Sa palagay ko'y hindi ko na kailangan pa ang hawak kong patalim. Mapapatay kita na hindi ko kailangan magpakapagod at magpakahirap. Habang umaatungal ang halimaw, ay kinuha ko at hinawakan ng maigpit ang kristal na asin na ibinigay sa akin ng lolo ko. Kumuha ako ng magandang tiyempo. Kailangang hindi ako magkamali. Kaya kinalkula ko ang layo ko sa umaatungal na halimaw. At buong lakas kong ibinato sa kanya ang kristal na asin. Tiniyak kong masushoot yun sa nakabuka niyang bibig. Yun! Sakto! 3 points! Tuloy-tuloy na pumasok yun sa katawan ng halimaw na si Senyor Artemio. Hinawakan pa nito ang leeg na tila ba nabubulunan. Maya-maya lamang ay bumubula na ang bibig nito. Hirap ng huminga hanggang sa tuluyang mabuwal at malagutan na ng hininga. Nalason siya ng kristal na pumasok sa katawan niya. Agad ko nang nilapitan si Senyora Rosenda at kinalagan ang tali. Ganun na lamang ang pagpapasalamat niya sa akin dahil alam niyang malaya na siya at hindi na bilanggo sa kasamaan ni Senyor Artemio. Maging ang mga magulang niya ay magiging malaya na rin at wala nang mananakot pa sa mga ito. Habang nagpapasalamat si Senyora Rosenda, ay nakita kong papalapit sa akin si Lolo Silverio. Kasama nito si Ronnie na umiiyak. Sinabi sa akin ni Lolo Silverio na ang pag-iyak ni Ronnie ay dahil sa pagkamatay ng kanyang lola Marcela. Kumain din pala ito ng pagkaing niluto ko. Yun nga lang, isa rin palang aswang ang matandang babae. Kauri din siya ni Senyor Artemio. Kaya naman, nagkaroon din sa kanya ng masamang epekto ang pagkain. Nalason din siya. Sa pagkamatay ni Senyor Artemio at pagkalipol sa mga aswang, ay ganap na ring nabuwag ang samahan na kanilang binuo. Minsan pa'y nahadlangan ang kasamaang gustong palaganapin ng mga kampon ng kadiliman. Laging gumagawa ng paraan ang kasamaan upang maraming taong ipahamak. Kaya tayo naman ay huwag pumayag na gamitin nila para ibulid sa kapahamakan. Mamalagi tayo sa ating pananampalataya at ugaliing tumawag sa may kapal upang ang kadiliman ay hindi maghari sa ating buhay.